Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Nasa ikapitong araw na po tayo ng ating simbang gabi. Kunti na lamang po, 2 araw na lang, matatapos na tayo sa ating simbang gabi o Novena Masses for Christmas. Pinagpala ba ang tingin mo sa iyong sarili? O mapalad ka? O sadya lamang malapad ka? Mga kapatid, sino nga ba yung mga pinagpala o mapalad? Tampok sa ating mga pagbasa ngayon ang 2 babaeng pinagpala o mapalad. Sa unang pagbasa natin ngayon, si Ana ay pinagpala na sa kabila ng tila imposible na siya ay magkaanak, ay nagkaroon po ng biyaya na magkaanak at isilang ang kanyang anak na lalaking si Samuel. Sa ating ebanghelyo ngayon, tampok ang pagpapalang tinanggap ng mahal na Birheng Maria. Kaya po napaawit na lamang siya ng kanyang papuri at pasasalamat sa Diyos. Kaya po sino nga ba ang tunay na mga mapapalad o pinagpala? Sila po ay mga BTS. Hindi po yung Korean pop song group ang ating pagdinilayan ngayon, kundi ito po ay acronym ng mga pinagpala o mapalad. Ang una po, ang mga pinagpala o mapalad ay blessed, mga kapatid. At kapag blessed, ibig sabihin nun ay nakatanggap ng pagpapala o biyaya mula sa Diyos. And so, we consider ourselves blessed if we acknowledge that we receive blessings from God, gifts from God, talents from God. Kaya po, ito yung pagpapala, yung tayo ay tumanggap. Si Ana ay pinagpala sapagkat nakatanggap siya ng regalo mula sa Diyos na magkaanak, o yung tila imposible ay naging posible sa Diyos. Si Maria ay pinagpala sa lahat ng kababaihan, hindi sa kanyang kakayanan, pero si Maria ay pinagpala sapagkat siya'y pinili ng Diyos na maging ina ng ating Panginoong Hesukristo. Pagpapala. At ang bless ay yung pong nananampalataya at nagtitiwala sa Diyos. Gaya ng kwento ni Ana sa ating unang pagbasa ngayon, ay nanampalataya sa Diyos sa kanyang pananalangin na kahit na hindi ito posible, ay naging posible nang siya po ay nanampalataya at nagtiwala sa Diyos. Kaya po ang mga blessed ay yung mga taong tumanggap, nanampalataya at nagtiwala sa Diyos. Pangalawa, thankful. Ang mga taong pinagpala ay mga taong marunong magpasalamat. Magpasalamat sapagkat alam natin na tayo'y nabiyayaan lamang. Kaya po ang itutugon natin sa ating mga biyayang natanggap ay ang magpasalamat. Kaya po tayong mga Katoliko, the best way we express our gratitude to God is the Holy Mass. Sapagkat ang misa o Eucharistein na ibig sabihin ay pasasalamat. Na tayo ay nagtitipon, hindi lamang para tumanggap, pero tayo ay nagtitipon-tipon sa banal na misa upang magpasalamat sa ating tinanggap, sa mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos.
Sa mga kabataan ngayon, when was the last time you expressed your gratitude to your loved ones, especially to your parents? Minsan kasi, deserve tayo ng deserve, pero hindi naman tayo marunong pagpasalamat. We complain and complain, but we don't even acknowledge or be grateful to the sacrifices of our parents or our loved ones. Kaya po sana matuto tayong masalamat, matuto tayong i-appreciate yung mga bagay-bagay na tinanggap natin. At sabi nga ng ating linya, the memory, gratitude is the memory of the heart. Kapag po tayo ay nakatanggap, ang maaalala lang natin ay ang magpasalamat sa Diyos. At lagi nating maaalala ang magpasalamat sa kabutihan ng Diyos at sa mga taong gumagabay, sumusuporta at nagmamahal sa atin. Panghuli po, ang mga taong pinagpala ay mga taong tinatawag nating sharers. Kapag po tayo ay aware na blessed tayo, nakatanggap tayo, at tayo'y nagpapasalamat sa Diyos, ang isa pa po nating pwedeng gawin ay ang magbahagi ng ating natanggap, ng mga biyayang ating natanggap. Gaya po ni Ana sa ating unang pagbasa ngayon, na siya po ay bumalik sa templo upang ialay yung biyayang natanggap niya sa Diyos. At ganoon din po ang ating mahal ng Birheng Maria. Sa kanyang natanggap, kanya ring inialay yung pagpapalang natanggap niya sa kapwa-tao. Kaya po ang mga nakatanggap ng biyaya sa Diyos at nagpapasalamat ay mga tao mapagbigay. Wala pong maramot o madamot sa mga taong nakareceive ng pagpapala o biyaya sa Diyos at nagpapasalamat. Kapag tayo ay pinagpala, dapat din tayong matutong magbigay. Brothers and sisters, Christmas is not just about being grateful. It is not just about receiving the gift of Christ in our life and be grateful to God na ating tinanggap, but it is also a matter of sharing these blessings, especially sharing our God whom we receive or we have received in Christmas. At sana po handa tayo maging BTS, tayo pinagpala, tayo ay mapalad kung alam natin tayo nakatanggap ng biyaya sa Diyos. Magpapasalamat tayo sa mga natanggap natin at ibabahagi natin ang ating natanggap. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.